Iaakyat na sa plenaryo ng Kamara ngayong linggo ang panukalang pag-amyenda sa rice tarification law. Bago yan, iginiit ng Department of Agriculture na mahalaga ang hakbang na ito para maiwasan ang pagpapatupad ng price cap para makontrol ang pagtaas ng presyo ng bigas. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, ngayong Lunes o bukas araw ng Martes, inaasang masisimulan na ang pagtalakay sa plenaryo ng Kamara patungkol nga dito sa panukalang pag-amyenda sa rice tarification law. Yan ay inanunsyo mismo ni House Speaker Martin Romualdez at sa press con dito sa Kamara kanina lamang, sinigundahan din niya ng ilang opisyal ng House Committee on Agriculture and Food. Binigyan diin ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng pag-amyenda sa rice tarification law para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Anya, kapag naipasa na ang RTL Amendment Bill, may tsansa ng magkaroon ng below 30 pesos per kilo na bigas sa mga pamilihan, kaya't inaasang lubos itong makatutulong para sa ating food security at economic stability. Sa isang press conference dito sa Kamara ngayong araw, sinabi ni House Committee on Agriculture and Food Chairman Mark Enverga na ngayong Lunes o bukas Martes, inaasang maiaakyat na nga sa plenaryo ang panukala. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsabing sesertipikahan niya ito bilang urgent, kaya't sa susunod na linggo, bago ang session break, inaasang maipapasa na rin ito ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Sa ngayon, may ilan pa ring senador na tutol sa RTL Amendment Bill, kaya ayon sa mga kongresista, nais nilang kausapin ang kanilang mga counterpart. We want to brief the senators where we're coming from with this matter. Ako, unawa ko si Senator Cynthia Villar sa nang pinanggagalingan po niya dito. Totoo naman po, maraming issues. But again, sa atin po kasi, we know NFA has the technical know-how, the expertise, and siguro baka na-overlook po rin natin dito is mahalaga dito kasi we are instilling monitoring, registration of all rice warehouses. So I think mahalaga po ito, and I think NFA is the rightful agency or administration that could handle this matter, especially is a price stabilization function. Sa isang pahayag naman ng Department of Agriculture, iginit din nilang suportado nila ang pag-amyenda sa RTL at mahalaga rin ang hakbang na ito para maiwasan na ang pagpapatupad ng price cap na dati nang pinairal ng pamahalaan. So we don't want yung mga ganitong measures kasi yung price cap, maganda yun sa simula pero in the long term, meron yung negative economic impact sa ating bansa. So kung magkakaroon ng opportunity ang NFA to intervene, mabilis yung epekto. Kasi nung una kasi nakakapag-provide siya ng 27 pesos, but we're not expecting naman yung ganong presyuhan, but we're expecting na relatively lower yung presyo ng NFA than the prevailing market price. Audrey, sa ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdinig dito sa Kamara patungkol naman sa iba pang issue sa ating lipunan. May mga pagdinig ukol nga sa edukasyon at meron din naman patungkol sa transportasyon. Ang pagtitiyak nga ng mga mambabatas, bawat suliranin, bawat problema at bawat mga hamon na kinaharap ng ating mga kababayan, talaga namang tinututukan nila para agarang matugunan. Audrey? Okay, Mela, nauunawaan natin na pinakamahalaga naman talaga yung bigas. Pero yung iba pang mga pangunahing bilihin, ano kaya ang ginagawa ng Kamara para mapababa rin ang presyo ng mga ito? Audrey, tama nga yan. Dito sa Kamara, ang sinasabi nga ni House Speaker Martin Romualdez, talagang hindi lamang bigas, kundi pati yung iba pang bilihin nais nilang mapababa at mas makontrol nga yung inflation o bilis ng paggalaw ng presyo sa bansa. Kaya nga ang sinasabi nila, kung nga mauna nga itong bigas, ay talagang tututukan din nila yung pagpapababa pa ng iba pang presyo sa merkado. Ating matatandaan, Audrey, itong ang House Committee on Agriculture, talagang marami na silang isyong tinutukan katulad ng sibuyas at iba pang mga gulay na kapag may nagkakaroon nga ng pagtaas, yan ay talagang iniimbestigahan nila at tinututukan hanggang mapababa na yung presyo nito. Umaasa, Audrey, yung mga kongresista na talagang sa pamamagitan ng kanilang mga hakbang, yung bigas naman ang kanilang mapapababa ang presyo at syempre inaasahan natin na susunod pa yung iba pang mga pangunahing bilihin na sa bansa. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmora.